Okay guys, for today's video, another loan app ang pag-uusapan natin. Kasi nung nakita ko tong loan app na to, sabi ko may kamukha to eh. Parang nasubukan ko na to. Bakit parang parehas lang sila? Siguro ang pinagkaiba lang is yung theme, kulay, ganun. Pero more or less, parang functionality-wise, location ng mga buttons, parehas na parehas. So gusto kong pag-usapan natin si Pinoy Peso. Though magkaibang company sila ni More Gold, pero magkamukhang kamukha sila. So pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yun nga, na-mention ko na nung nakita ko tong Pinoy Peso na to, sabi ko, kamukhang kamukha ni More Gold. Parang sabi ko pala, nung una, sabi ko, parang nasubukan ko na to. Pero bakit yung number na in-enter ko is hindi recognized as a registered user? Ginawa ko is di-download ko, nag-register ako nga, and then nakita ko nga na parehas siya. So, nag-look back ako sa previous video ko lang na yun nga, nakita ko si More Gold ang kamukhang kamukha niya. So, tinignan ko nga kung parehas ba ng kumpanya itong si More Gold or Pinoy Peso, and I found out na magkaiba naman pala sila. So, tara, pag-usapan natin. Tingnan muna natin yung website ni Pinoy Peso kung meron para magkaroon na kagad tayo ng first impression kung one-pager website lang ba to na basta lang ma-put up yung website nila. Meron silang website. Ang website nila ay pinoypesolend.com. So, click natin yan. Max slowdown is up to 30,000 and loan length ay 90 to 180 days. About us, FAQ, Pinoy Peso. Okay, sige. So, checking their website, hindi naman one-pager, mga two-page. Pero, everything else nasa isang page lang, nasa home page lang lahat. And then, meron lang naka-link to section dun sa page. So, yeah, more or less, they just put it out there. Parang templated. Yun yung gusto kong sabihin. And bakit ba natin tinitingnan to? Kasi, makikita natin dito na if a company is investing on their marketing, we know na yung company na yon is for a long run. Ibig sabihin, gusto nilang tumagal sa industry. So, usually, kapag mga ganyang companies, magka-follow talaga yan ng mga best practices, mga laws, etc. Example, though hindi to sponsored walang sponsored dito. Puntahan yung website ni One Hand. Makikita nyo na may iba't ibang pages. Meron din silang mga articles tungkol sa finance wherein you can read and enrich your financial knowledge further. At least yon, pinagtutuunan nila ng pansin ang kanilang marketing. Marketing is the website. Thus, they're following best practices and laws and regulations of the country. Hindi ko naman din sinasabi na hindi fina-follow ni Pinoy Peso or what. Wala po akong sinasabi. Pero, makikita lang natin na hindi nila pinagtuunan ng pansin yung kanilang website. Anyway, let's move on sa Google Play Store ni Pinoy Peso. Doon na-download ko na po siya pero check pa rin natin. So ito, sabi niya dito, up to 100,000 daw. Totoo ba to? Unsecured maximum borrowable 100,000. Parang pangit na pagkakagamit. Quick and easy approval and disbursement, multi-channels, whatever, secure personal data. Yeah, wala namang kakaiba. Let's focus dun sa mga key information na kailangan natin. So, check natin yung SEC. So, under sila ng company name na Inclusive Credit Lending Incorporation na may SEC number na yan and Certificate of Authority na yan. And makikita rin po natin yan sa SEC website, which is yan. Basically, yes, they're following the paper requirement of our government. Eligibility over 18 years of age, at least one main ID, and have a stable income. Ito, product information. Yun nga daw, ang loan amount ay 3,000 pesos to 100,000 pesos. Ang loan term, pinaka-shortest daw, including renewal time, is 90 days. And then the longest time, including renewal, is 180 days. The maximum APR is 24%. And then may service fee na minimum na 3% and maximum na 10%. 10%, maximum 10%. Basically, when you download the app, again, i-enter nyo yung phone number nyo, OTP, information nyo, tapos contact reference. After ng contact reference, magsa-selfie kayo and then ID. Once done, maghihintay kayo for approval ng inyong credit line. And dito ko napansin na kamukha siya ni More Gold. So, yeah, sabi ko nga na parang theme lang binabago nila dito pero almost the same yung itsura. So, pag-click natin ng apply now, ito yun, merong mga ganitong product list daw ng iba't ibang loan
that you can apply. So, yung una, VIP Pro, which is 100% successful daw when I apply. So, if we click apply, so ito daw yung pwede kong makuha, 3 loan, which is 3.5 each. Katulad nga ng More Gold, ganun nga din yung nangyari sa akin. Though ito naman, pwede mong i-uncheck or i-check, kunyari isa lang. Hindi katulad dun sa More Gold, walang way. So, for example, i-click natin yung loan amount na 3.5 dito sa taas, VIP 17. Ang lumalabas dito ay, ang application amount ay 3,500. Ang matatanggap lang natin ay 2,100. Same na same. And then, management fee or the service fee, 1,400. And then, loan date, which is at the time of recording, it's August 12. And then, expiry is August 18. Expiry siguro or katapusan ng loan. So, tatlo yan. Tatlong pare-parehas na ganon. And then, ito na yung details. Yung management fee. Okay, ang baba ng interest nila. Ang interest nila ay 25 pesos lang sa loob ng 7 days. However, yung account management fee and 137, may platform fee, may risk fee, may credit fee, iba't ibang fee, iba't ibang service charges. However, guys, kahit anong loko po nila sa atin, sabihin nila na 25 pesos lang ang interest. Yes, the interest may be low. Sabihin nyo, less than 10% or what. Pero dito sa channel ko, APR po ang kinocompute natin. Ibig sabihin, lahat ng service charges plus interest, yun po ang sinasama natin sa pag-calculate ng annual percentage rate. Di ko alam talaga dito sa mga online lending app na to, talaga bang sadyang panloloko o hindi nila alam na kasama ang mga service charges sa pag-calculate ng APR. So, let's try. I-calculate itong offer na to. Okay, so sa 3,500 daw, 2,100 lang marireceive. So, 1,400 yung service charge and interest. So, 1,400 divided by 3,500, that's 40% sa loob ng 7 days. I-divide natin yan by 7 days. That's 5.71% per day. Multiply po natin to sa 365 days dahil APR. It's 2,086% ang APR. Malayong-malayo sa 24% na sinasabi niya. Hindi ko po alam ano yung 25 pesos. Siguro try natin, 25 pesos divided by 3,500. Ito ba yung pinagbabasihan nila? And then, since 7 days, so divided by 7, multiply natin by 365. Yeah, 37%. Even sa calculation nila, na sinabi nilang 24% per annum, hindi naman po tama. Kasi, nasa 37%. So, ano po ba talaga? Ilan po ba talaga percentage? Anyway, let's go back to the app. Yeah. So, now na nakita nyo na yung calculation, and hindi ko po talaga marirecommend na kumuha kayo ng loan sa mga ganito dahil sobrang taas. Biro nyo, 7 days na tapos ang laki pa ng bawas. Ito po, tingnan nyo po yung nandito sa baba. I have read and agree with lending policy, which is parehas na parehas po ng format ng More Gold. Ang pinagkaiba na lang po nila is when you click this lending policy, is ang pangit po. Ang pangit po ng loan agreement. Masyadong malalaki. Hindi katulad sa More Gold na pinapakita isang page yung lending agreement tapos pwede yung scroll. Ito, wala. Tapos, hindi pa populated yung borrower's name, ID, number, borrower. Ito pa po. Sabi nila dito, interest rate is 1% per day, the interest. And then, meron dito, maturity date, hindi nakalagay kung ilan. Ano bang klaseng loan disclosure to? Yan. So, in conclusion, marami talagang ganitong online lending app. Though sinabi niya sa ads niya na longer payment terms, 180 days. Pero may nakalagay kasi doon na like up to, so yun yung ang panlaban nila doon. Parang disclaimer nila na hindi naman necessarily na 180 days. Pwedeng umabot ng 180 days. But nakakalungkot lang dito talaga is that it is only 7 days. 7 days, tapos ang taas ng kaltas. After that kaltas, magkano lang matitira sa'yo? Only 60% of the principal amount ang mabibigay sa inyo. 40% na kaagad ang mapupunta sa kanila. Pangatlo, yung loan disclosure, yung lending policy, hindi crafted na maayos. So, actually, pwede siya mareklamo dahil yung loan policy na pinapakita sa inyo or loan disclosure is hindi accurate. Kasama sa Truth in Lending Act na mag-provide ng accurate na loan disclosure. So, yeah, anong pag-aagrihan mo kung ganun yung lending policy or loan disclosure doon? Hindi naka-specify. Baka pwede nilang lagyan ng mas mataas pa. Diba? Magugulat ka na lang. So, yeah. For me, of course, I'm not going to recommend this kind of lending service. Okay, for our question of the day, hindi ba parang if you agree to this, yung practice ni Pinoy Peso na maraming blanks, hindi ba parang pumipirma ka na rin sa blank check or blank paper, tapos pinasa mo sa kanila na pwede nilang ilagay lahat yung gusto nilang ilagay doon, and then later on, pagtingin mo, yun pala yung agreement nyo, magugulat ka na lang. Ano sa tingin nyo? Aware ba kayo na pwede mangyari yun o go na lang kayo, utang na lang kayo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And last na po,
for the month of August sa ating cellphone giveaway. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Carmen Sita at Carmen Sanyo 1983. Ang sabi niya, shoutout Sir Pat, always watching your reviews. Kay Carmen Sita at Carmen Sanyo 1983, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!